axis. O ba? So that is our x-axis. At ito yung magaganap, no? Or ganyan yung magiging tsura niya. Okay. So sa tingin nyo, paano siya magbe-bend dito? It will bend sideways. Lahat dito, paside. So ibig sabihin, ito, pag nag-bend, ganyan tsura ng x-axis natin kanina, no? Ito yung nakikita mo, ito yung x-axis. Will bend. O ba? O ba yan? Okay. How about dito sa y-axis? Okay, ito yung y-axis natin. It will bend, every lang. X-axis to, so about ito. Sorry. Ang x-axis magbe-bend, parang palikod. Sorry. Ba itong x-axis niya? Tama. Dito dapat siya. Trace about the y. So, ito yung y. Tama. Kasi ito, yung x-axis natin, pala, ganito yung tsura niya, tama? Depende kasi sa shape dito eh, mukha kasing rectangle dito kaya nalito ko, no? So, let's say, ito na lang yung susundan ko, na para ganito parehas. So, ito, papatayin natin, ito yung x-axis, sorry, tama pala, ganito yung bending. Aside. So, ito siya, pwede mag-bend. Nalito ako ng kaharap, palikot ko yung gamit ko. It will bend this way. Okay? Then next, dito naman, pag nag-bend siya ganito, pa ba yan? Paside lagi in those situations. The reason for this is para makita natin kung paano yung computation natin later. So bakit sir? Kasi dito, ang idea ng bracing, pipigilan niya yung ating column to bend in a single deflection. Ang mangyayari dyan dito, dahil sa bracing, magkakaroon ng double deflection. Sino may ruler dyan? Kaya ako yung mahaba. Mahaba. Meron kayo? Okay, ikunin ko muna yung kay Russell. Pakita ko lang kung paano nangyayari yan. So, when we try to solve na lang. Dito, ang basis natin ngayon is to get now diretso natin sa equation yung ating slenderness ratio x, slenderness ratio y. Since dalawang slenderness ratio natin sa y, gawin natin top and slenderness ratio y. Mukha ba yan? So yan muna, no? Ihiwalay natin yung y top and y bottom. So unahin natin yung SRX. So what is SRX then? So slenderness ratio, anong equation ng slenderness ratio ulit? It's the ratio between two geometric dimensions. Tama? So malamang, may dimension sa taas, may dimension sa baba. Then dagdagan nyo ng fixity factor kasi pwede magbago yung support niya dahil kay Euler, pin-ended lang yung sinunod niya. Tama? Or yun yung reference ng mga naging further equations. Technically, K mo na mauna. Ano yung supports natin? Pin sa taas, fix sa baba. Tama? So that is 0.7. Tama? Next is yung ating length. Or in this case, it's the height of the column. Tama? In mm. Tama ba? So that is 8,000 in mm. And then baba, radius of gyration. So, radius of gyration natin ay Ix, since nasa x-axis na. Nakuha ba? X-axis reference, so Ix. Then, times 10 raised to 6 over area na given since yung inertia is given. Nakuha ba? Then, let's get what's the slenderness ratio is. That is 25.7. Sir, anong reference natin dyan? Malaki na ba yan? Maliit na ba yan? Okay, to give you a reference, ang NSCP kasi, ang inaalaw lang nila na slenderness ratio is 200 maximum. So, masyadong maliit pa yan, 25.7. Ano ibig sabihin yan? It's not slender. Hindi siya sobrang haba compared sa size niya. Nagets niya? It's not that long compared to its size. Hindi siya slender. Nagets yun? Okay, it's not that slender. Kaya nga later, pagdating nyo ng NSCP, i-classify nyo masyado short yung column or long yung column.
masyado siyang maliit, masyado siyang maliit. Magkaiba yung equations. Okay? Pero isa doon, hindi namin sa Euler. So, I'll explain that later sa state ko. So, yan yung maging slenderness ratio natin sa x. Sobrang liit lang ng value. So, to give you another reference for such, yung mga 200, sobrang haba na kasi nun. Parang wala man lang ka-bracing. And then, mga halos 3 stories na yung haba, mga 9 meters, wala man lang beam sa gitna. So, can you imagine, i-column na 3 story kung wala man lang beam sa gitna? Napaka-high yung ceiling, no? Pag gano'n. Diba? Sakto lang, nagbukas sa ilalim, no? Tapos, napundi yung ilaw. Oo, gano'n, no? Para lang matanggal niya yung mga bulb sa taas. Diba? Baka yung ilaw, di ba, umakonsist sa sobrang layo ng 3 story. Kaya nga, I doubt it if that happens to structures. Pero pwede kasi may mga hindi naman siya building, no? Pero mga different scenarios where verticals ay mahaba na manipis. Which is, sample niyan, poles. Tama? Flagpole. Lagay niyo yung gitna. Flagpole. Diba? So, in those situations, gagamit yung mga ganyan. Kaya dito, 25.7 is too small. O SRY tayo. How about SRY? Yung top portion muna ng SRY, what do you think is the value? Top portion ng SRY. Hindi pala ganun. Ano yung top portion ng SRY? Tama? 5,000. Tama ba? Times 1, bakit? Kasi we treat bracings as pins. Tama? So sa taas, pin dito, pin din dito. Tama ba? So that is 1 na A. Pero di ba na lang ilagay? Kung siya times 1. Okay lang din. No? And then yung length niya is yung support to support distance, that's 5 meters or 5,000 mm. Then divided by kaninong inertia. Since sa y-axis ka na, edi IY gamitin mo 7 times 10 raised to 6. Then ano yung area natin? Yung given area for 190 equals 122.38. Oh, I think we have a winner. Bakit ko nasabing we have a winner? Ulitin ko ang inaalam natin dito, alin ba yung more slender? Nagets ba? Inaalam natin kung alin sa mga considerations na yan, yung pwedeng yan ang ikasira ng ating alam. Kasi the more slender you are, the more na delikado yung ating alam. So hindi siya delikado sa X, it will not bend this way. Hindi mo makikita ang mag-bend yan ng ganyan. So, susunod is yung SRY top. Ito siguro yung mangyayari. It will bend most likely like this. Sa Y pa rin ang bend niya. Kahit may bracing. Bakit? Kasi kung wala yung bracing, sobrang laki ng SR. Can you imagine? Ang mangyayari kasi dito, mapapalitan yung taas ng 8,000 times 0.7. Tama? Na IY pa rin. So, ibig sabihin, tinanggal mo yung bracing. Ano ka maglalagay sa slenderness ratio niya? Lumaki. Tama? So, ginagawa ng bracing, as you put bracings, no, binabawasan niya yung slenderness ng ating column on that specific axis. So, nilagyan ng isang bracing, kaso nga lang, at 3 meters from the bottom. Diba? So, ano nangyari? Slender pa rin kasi sobrang haba ng top portion. Slender pa rin yung top portion. O kung sa gitna nilagay, 4 meters times 1. Lilit by slenderness niya compared to 5 meters? Of course, yes, kasi the length is different. Tama? Pinalilit mo yung length, yung SRY top mo, magiging 97.87. Pag ito, inaas mo lang sa gitna. Nai-gets nyo? So, as you put more bracing, you decrease the slenderness ratio. At the same time, bakit minsan sa gitna nila nilalagay? Para yung ma-eliminate yung mga possible large deflections kasi nasa gitna mo nilalagay, nasa ba usual and large deflections? Nasa gitna. That's why lalagay nila doon para hati yung deflection. Diba? From a single sag to multiple sags. E delete na ng maximum sag. Nagets ba yun? Make it go vertical. Di ka pati yung situation. Tama? It's the same as columns. So, inaanap natin dito, ultimately, is if slender siya wingtip or alin ba yung larger ang slender.
So sir, lagi bang si meter axis ang nagbe-bend? I can make it so na hindi. Diba? That's just a manipulation of equations and values. I can make it so na si x-axis pa rin. So you can never tell na umpisa pa lang, since maliit yung y-y, baka si y-axis na talaga yung mag-bend. It's not the inertia we will tell that. We will tell that to you. It's always the slenderness ratio. Kailangan nyo pag-solve ko. Nakuha ba? Nakuha ba? Hindi ko masasabi kung ano yung mag-go-over na slenderness ratio. It's always this. Or kung sino yung gagamitin mo. Not this one, but this one. Kasi pwede mong gawin na ganyan. SRX lang. Okay, so how about sa baba? Sa bottom, ano siya? 0.7 times 8,000. Sa tingin nyo, anong lalabas sa value? SRY1. Mas maliit dito sa top o mas malaki? Bakit mas maliit? Kasi imagine this, para sila ng denominator, tama? Yung numerator lang difference. Tama ba? Yung numerator niya to, 5,000 times 1. So yung K niya 1, no? Habang to, ano yung K niya? 0.7, mas maliit na K, mas maliit na value. Habang yung length, mas maliit din, tama? So technically, same denominator, pero yung SRY bottom, smaller yung numerator niya. Then, malamang, small din yung value na lalabas sa SR sa bottom. So that's 1.30. So in that case, alam natin that this is the most critical, yung SRY top. E di pwede na natin gamitin yung equations natin, no? For PCR. Ako, I can use any. I can use any. Pwede akong gamitin yung PCR, pwede akong gamitin yung FCR. Yung PCR kasi nil-load directly. Yung FCR yung stress. You can just multiply area, then makakuha niyo yung load. Tama? Ako kasi in cases of quiz bees, mas mabilis ang PCR. Kasi isang equation na lang yun, checking na lang yung SR kung alin yung gagamitin IX o I1. Bakit? Sa equation kasi ng PCR, wala dyang slenderness ratio. Ang nakalagay dyan, di ba, ang equation natin dyan? Pi squared EI over quantity KL squared. May slenderness ratio doon? Wala. Saan yung magagamit yung slenderness ratio? Sa stress. Kasi doon pinakamadaling alalahanin ng equation and my continuation. Sir, bakit my continuation? My continuation kasi sinolve mo yung SR, tapos magagamit mo ulit yung SR sa susunod. Nagets nyo? My continuation. So okay lang, ang nagpapansin ko kasi, ang pinakamadaling maalala ng students pagdating sa mga ganito, Euler's critical vacuum, is yung stress equation. Ano yung stress equation, sir? Pi squared E over SR squared. Tapos na. Pi squared E lang yung numerator over SR squared. Di ba? Dali maalala. Magagamit mo to. Pero pag ginamit kasi natin si PCR, that's pi squared EI over quantity KL squared. So, gagamitin ko man yan, ganito siya. I just need the pi symbol. Diba? Ako yan. Second year, college, tapos natabaho na. Pi symbol. Okay. Okay, yun lang ang kailangan ko. Pi symbol. Pi squared, then E. Pindot ko. Yan. PCR na lang. PCR. Numerator mo na to. Ayusin ko na lang mamaya, no? Yung E natin ay ako kasi pag PCR equation, nag-gigapascals ako. Bakit gigapascals, sir? Kasi yung unit niya kilonewton per m squared. Para yung final output ko sa PCR, kilonewtons na agad. Pero it's up to you. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. So ako gigapascals ako pag ganito. Then inertia. Question, anong inertia? IXIY. Yung inertia ng pinakamalaking slenderness ratio. Nagets ba? Hindi mo ilalagay dito yung inertia ng pinakamaliit. Ang ilalagay mo dyan yung inertia nung nag-over na SR. Nagets ba? Ulitin ko. Hindi ito yung reference mo. Always slenderness ratio. Nakuha ba? Ito lagi kaya ka wala kang choice, isolve ko pa rin yan.
Kaya mas gusto nila may continuation ng students. Nagagamitin pa rin to. Kaya FCR na lang, times area para magiging load. Pares lang naman lalabas pa rin natin mamaya. Then, dito ang ilalagay ko inertia nung nag-govern. So that's 7 times 10 raised to 6 mm raised to the 4th power. Ganyan siya. And then sa denominator niya, ano yun? Quantity, K. Anong K nang nag-govern? Take note ha, yung K nang nag-govern dito, anong K nito? 1, tama? So 1 din gawin mo dito. Times, yung length nung nag-govern, 5,000 mm squared. So yan ang magiging equation natin. Ayusin ko lang. So parang gagawin nyo dyan, baba ko online base. Ito ko online. Nung pandemic. Sila ang batch pa nila Lester yun. Again. Okay, so yan. So try natin. That is pi squared times 200 gigapascals times 7 times 10 raised to 6 divided by quantity squared 5,000 na lang kung nalaiwan. Answer 552.7 kilonewtons na kagad yan. Nakuha ba? That's the amount of force na kayang buhatin ng column na to. 552.7 kilonewtons. Di ba? Walang ginamit na SR, no? Kaso, gusto kasi ng karamihan may continuation. That's why pwede naman ganito gawin natin. 552.7, no? O, try na yung equation ng FCR. Madali kasi maalala. Pi squared T over SR squared. Tapos na. Taas, pi squared T. Baba, standardized ratio squared. Yung nag-govern na, nakuha ba? Kasi kung isolve nyo lahat, pwede lang magkakaiba ng value ng force. Anong pinakamalaki? Pinakamalaki is the smallest SR. Kasi bakit largest SR ginamit nyo? Kasi yun yung unang masisira. Tama? Smaller T will happen first. Nagets nyo? Kasi diba, it will take you that amount bago mangyari yung pagkasira. And yung pinakamaliit dapat ang unang mangyayari. Diba? So, dito try natin pi squared times T. Gawin ko megapascals, no? So, 200,000 megapascals. Okay lang? Okay lang? Si Jan sanay, no? Then divided by slenderness ratio na nag-work, 122.33 para may continuation squared. O times area ko na rin ba? Pwede lang. Para diretsong force na. Kung times area, ano area natin? 4,190, no? Then equals natin yan in newtons, yan. Divided by 1,000. Konting discrepancy. Mas madaling maalala, may continuation. So it's up to you, anong magagamit. Ako kasi itong equation na to for quiz B yan, mas mabilis. Device ng plan para mabilis, para connected. May taga-solve na ng gano'n, ng kung ano yung most critical. Ganyan kami nun pag may topic, tapos may steps siya. Ikaw na lang gano'n ng steps sasabayan. Kung sino mabilis sa atin, sige, na lang, get answer ka agad kung ano yung largest PC part. Okay? Ako ba? So, ganun lang, no? Any equation will do. Basta, ito ang masasabi ko sa atin dito, if, hindi ko naman nahayaan na ganun, no, na may given lang, tapos hindi given din, di ba? Kasi huwag yung expect sa akin na ibibigay ko lahat yan. Ito lang. Solve yan up ang inertia. Okay? So, yun yung mangyayari. So, for the actual capacity. Depende kung stress or load. Okay na naman tayo. Load hinahanap ko, megapascals binigay. Tapos, ano yun? Actual capacity hinahanap ko in stress. Load ibibigay. So, ewan ko na lang, anong interpretation nyo doon. Try natin si 24/76. Ano sa tingin yung mangyayari na makukuha kong actual load capacity dyan? Mas malaki sa 14, mas maliit. Eto, ano sa tingin mo makukuha kong capacity na kanya buhatin? Mas malaki dito, mas maliit?
Mas malaki dimension niya, tama? O, di parang isang column na ganyan, nilakihan mo yung size ng column. So, ano sa tingin niyo mas malaki, mas maliit na kayang buhatin? Mas malaki, of course. Kasi larger size, di ba? Tama ba? Di ba? Yan pa rin yung situation. Pinalitan mo lang yung section. Parang ginawa niyo lang sa staan. Nag-redesign ka. Nilakihan mo yung size. Tama? It's the same thing. Isa pa, kung sasabihin ko na same condition, W14 by 22. So yan yung kanina, di ba? W14 by 22. Sasabihin ko na yung binubuhat niyang bigat 600. Kaya niyo bang buhatin? Yes or no? If sasabihin ko that the column carries 600 kilonewtons. Kaya niya ba? Yes or no? Take note ha, yung sinod nyo dito ay capacity na kaya niyang buhatin. Sir, paano mo nasabing capacity na kaya niyang buhatin? Ano ginamit yung equation? Ano yung ginamit yung property para masolve ko? Hindi ba yung dimensions niya? Tama, di ba? Di ba dimensions niya ginamit nyo? So meaning yan yung kaya niyang buhatin. If the forces came from dimensions, then yun yung kaya niyang buhatin. If the forces did not come from dimension, edi, ano yung sabihin nun? The force is not a capacity. Di ba? Sample, bigyan ko ng dead load, live load. Ano ba yung force na yun? Yun yung binubuhat niya, tama? Di ba? Because instead of yung live load, bakit binigay lang yung force bigla? Eh pag yung force, kinumpit mo pa, tas galing pa siya sa dimensions, kaya nakuha mo yan, ayan yung kaya niyang buhatin. Nakuha ba? So ibig sabihin niya, 552.7 na yan, that's the amount that this W14 by 22 can carry using these conditions. So pag sinabi kong 600, let me repeat, kaya niyo bang buhatin, yes or no? Take note, 600 is the given, ito yung kaya niyang buhatin. Let me repeat, 600 kilonewtons, kaya ba, yes or no? Hindi, tama, no? Kasi mas maliit yung kaya niya. Ibig sabihin, bago pa na-reach yung 600, nag-bend na yan. Nagets ba yun? So, pwede natin computin yung UR. Di ba? Ano yung equation ng UR? Binubuhat niya versus kaya niyang buhatin. Ano sa tingin lalabas na UR? Mas mataas sa 1. Yan yung makikita niyo sa staan. Nakuha ba? So, ibig sabihin, it carries 8.56% more than sa kaya niyang buhatin. Nagets yun? Yun yung use ng UR na sinusolve natin sa staan. All of it is interconnected. Diba? Kasi kung mas malaki yung kaya niyang buhatin sa binubuhat niya, edi safe yan, tama? Sample lang, yung binubuhat niya hindi 600, let's say 400 lang. E di anong expect yung utilization ratio? Less than 1. E di safe. Diba? Color green. Bang connection yung green, no? Hindi yan. So, kaso nga lang, it's not economical. That's correct. Diba? Find another size. Ganun ang process ng manual calculation. Nakuha ba? Eh, saan na galing yung 600, ay yung 400, sir? Ikunin mo galing sa bin. Depende po saan siya lumipat. Di ba? Lipat ng forces yan. Di ba? So, technically, galing siya sa reaction ng bin. Lilipat mo sa kalam. Ano yung kalam, hindi kayo bubuhatin yan. Okay? So, ganun yung process, no? If you are to do manual calculation ng version na ginagawa natin sa staan, it's the same thing. Okay? So, W24 by 76. Sige nga, click tayo dyan. W24 by 76. Left, PM, PM, EW. So, kunin ko dito, 24 by 76. Tignan na. Ayun. So, bibigay ko lang din. Ato nga muna. PM is 0.68. Okay. Ang TW 0.44, nipis nga. Mas manipis kaysa sa kanina. Ang kanyang depth, ay, baka ganun pala ako. Sorry. Naka-inches. Ayan.
2 to 8, naka-inches pa tayo. Ito, depth niya 607 mm. Ang thickness ng flange niya in metric, aware mo na 11.2 in metric. Then ang metric equivalent ng TF niya ay 17.3. Ayan. So, pasok na ako. Ano sabihin niyo most critical na slenderness rating? Ako alam mo na yung sagot. SRY ulit. Kasi alam na sobrang liit ng YS, ng IY niya. Laging ganun sa American Book. Laging sobrang laki ng IX kaysa sa IY. Ang layo. Tignan niyo lahat. Kasi pinasolve ko lahat yan before. Nalala ko one time, ganun din sa akin sa skill. Kalam, no? Sa skill ko yun, ginawa ko. Ang problem set nila sa akin, solve nila lahat ng capacity. Isang tao, 1 to 20. Row 1 to 20, ganun siya. Tapos next is 21 to 40. Ibig sabihin lahat ko. Halos pinasolve ko. Yes, puro action load capacity. Pinasolve ko. Yun yung problem set. Sa inyo, pwede random number, no? Sino mo lang? Oo, di random number yan. Di ba? O, ito yung dimensions. No, sorry. Ayan. So, kung gagawin ko, so 7. Then, 3. Ito, ito. Buong manas butas muna ako. Tapos, yung butas ko naman, 2A minus 11.2. Pwede by 2. Dito ko. Dito ko, dito. Okay. Ang sinagawin ko dyan is 7. Na 2 to 8 minus 2 times 8. Answer niya sa area, 14299 versus 8. Tama ba? Tama? Good. Then inertia tayo. May alagay ko dyan yung answer para klaro, no? Magawin mo 2 times E times A cubed. Answer inertia, 861.06. Tama ba? Then kapag IX yun, then pag IOI ako, itong na, times TW, cube over 2, plus basis ako, 17.3 times 2 cube over 2. IY is 34.24 times 76. Tama? Eh, nasave ko sa nawala ko yung IX. Nasave ko yung IX sa IX. Ulitin ko. So, IX ko ulit. Ano? Wala ko. Ay, nakalimutan ko. Tama, 861, no? Na-save ko yung IY ko sa IX. So, IY ko, 34.24. IX ko is 861.06. Tama? Hindi ako nagkabila. Hindi ako nag-start muna. Mas mabilis yun, pero mas mabilis ako. Yes, kabila po. Mas mabilis yun pag complicated yung shape. Pero pag mga I lang, mas mabilis ka isipin mo na lang tapos ano na lang yung yes. Kasi sa kabila, isipin mo may mga distances na lugar. Tapos mag-method ka pa, mag-focus ka pa. Pag simple yung shape, mabilis lang. Ama, 8-6 ka na. Ang area ko ay rating ko 14299.68. Okay. Ang IX ko ay 861 times 10 ay 0.06 pala times 10 raised to 6 mm to the 4. Then ang IY natin ay 34.24
parehas siya. Tapos, dito yung X niya parehas sa may punch niya. Kasya na. So in case you're wondering, ang ginawa ko, yung IX, buo minus butas. So dali mo. Kasi walang transfer formula. Hindi mo kailangan ng transfer formula sa buo minus butas. Kasi yung buo, ang centroid niya, half of the height. Habang yung butas, ang centroid niya, half of the height din magkakalinya, no need to transfer the inertia. So buo minus butas. So ginawa ko yung height ng butas. So parang ganito. Sige, to give an idea. Ano ba yung height ng butas? I-save ko sa A. So yung height ng butas, no? So that is 607 minus 17.3 minus 17.3, no? Tama? Yan yung height ng butas. So save ko sa A. Next, yung width ng butas. Ano ba yung width ng butas nung isa lang? Times 2 ko mamaya, tama? So yung width ng butas ay 228, yung buong flange width minus yung thickness ng web divided by 2, tama? Di ba? Yung buong width minus the thickness of the web divided by 2. Yun yung width ng butas. So, 228 minus 11.2 yung width ng ating thickness, width ko yung thickness ng web, width ng thickness ng web divided by 2, no? So yan yung ating width ng butas. Okay? So next is yung inertia. Pwede ko nang idiretso. Yung inertia ng buo, that's 228 times yung height ang naka-cube, 607 cube. Divided by 12. Then minus yung dalawang butas ng inertia, 2 times. Yung A na, yung D muna natin, times A cube. Kasi yung A yung vertical, no? By 12, answer. Ayaw kong itry nila pa ng ibang process yung sa kaya sa dadalian. So buo minus bukas ako kasi lahat nandito. Pansin nyo? Ayan no? Yung buo, gawin kong red. Yan. Asa ng centroid? Asa ng centroid ng buo na yan? Nandiyan sa blue line, tama? Habang centroid ng butas na to nasaan? Nandun din sa blue line, tama? Asa ng centroid na ito? Nandun din sa blue line. So ibig sabihin lahat ng centroid din na nagpo-coincide sa x-axis, no need to transfer formula. It's just the inertia of the whole minus the inertia of the whole. Nakuha ba? Yan. How about yung IY? Paano mo nakuha ng mabilisan? Kasi IY, eto naman reference mo. Tama? Yan ang reference mo sa IY? Tama ba? O, kaya hindi ako magbubuo minus butas. Atiin ko ng tatlo. Bakit? Asa ng centroid nito? Malo ko lang natin. Saan ang centroid nito taas na flange? Nandun sa vertical reference. Nasa ang centroid nito, same nandun din sa vertical reference, tama? Asa ang centroid nung nasa baba, andun din sa vertical reference. Lahat ng centroid nila nagpo-coincide sa Y, walang transfer formula. Pwede ko rin gamitin yung butas. Lalabas ko same answer. Yung buo minus butas. Kaso kailangan ko ma-transfer. So try natin. O sige. Para makuha yung IY, ito rin gagawin ko. So, hindi siya buo minus butas ha. Unahin ko yung nasa gitna. Yung ganito. So, yung height niya is yung height ko kanina minus yung flanges tama, which is nasinate ko sa A. Then, ano yung width niya? Yun yung cube. Yun yung thickness of the web. Which is, ano yung thickness of the web? 11.2 cube over 12. Then, walang bukas-bukas kaya plus lahat yan. Yung inertia ng top flange at bottom flange na ng ulat. Anong inertia ng dalawa? Parehas with respect to y-axis. Tama? So, ano yung thickness? Yun yung kabila. That is TF 17.3 times yung nag-cube, yung width of the flange. So, ilan yun? 228 cube divided by 12. 10 times 2 kasi dalawa taas ng baba. Answer 34.24 and 76. Tapos kapag butas, sige, to prove na tama, sige, gawin ko lang yung buo minus butas, no? So
So gagawin ko is 607 times 228 cube. Kailangan ko lang mamay yung distance. So i-minus ko siya dun sa dalawang butas. Yung inertia ng butas ay yung A naman, tapos yung B naman na nakakube, no? Ay, dapat pala inuna ko to. Sanay kasi ako na yan. Inuna ko lagi ang open close parenthesis. Tapos ang B yan ng cube. Pero hindi pa ito pwede kasi may transfer formula to, no? So plus, yan. Ang area is A times B. Times, kung ano man to, square. O ano yung distance na yun? Yung distance na yun ay wala pala akong B. Dito. Nakumpiti ko na lang yung distance ng bukas papunta doon sa center. O sige, dito tayo. Para makita nyo. So ito yung bukas. Gaano siya kalayo from yung centroid ng isang butas, gaano kalayo from dito na lang Y. So asa ang gitna niya? Ano ang ulit value niya? 2.8 minus okay pala. 2.8 minus 11.2 divided by 2. So 108.4, eto. This is 108.4. So 108.4 divided by 2 plus kalahati ng thickness of the web. Tama? So calculate ko na lang diretso. 108.4 divided by 2 plus kalahati ng web thickness. Ang web thickness, 11 point. Tama na? Kasi 11.2 over 2. Ang distance niya is 59.8. So ilalagay ko doon. 59.8 square. Lalabas sa sagot. Ano square? 34.24 times 10. Ay, ano gamitin? It's not really matter if you do the same answer. Mas mabilis nga lang yung walang transfer formula, less isip din. Okay ba? Then, pwede nyo nang solve. Okay na bahala dyan. Sure kung mas critical sa iyo. Ganun ulit. Kasi ligit, layo din ang 861 yan sa 274 lang. Pwede ko lang i-direct yun eh, PCR. 5. Ito yung sure na ako ito yung sagot dyan. Kasi lagi yun eh, ay hindi ko rin ilagay ko. Pi squared times 200 times 34.24 times 10 raised to 6. Sure ako na ito yung pinakamaliit. Ay, pinakamaliit na force. K niya is 1, ano pa rin, times 5,000 squared. I think the answer is that one. 2,703. So, nagbago lang dun sa equation natin yung nauna. Here siya. Ando pa rin ang critical niyan. Check niyo yung SR dun. Ang laki ng SR dun. Tignan niyo. O, sige, check natin. 2,703 ang sagot. Yung SR kasi dun ay maging ganito. 1 pa rin times 5,000 divided by square root of 34.24 times 10 raised to 6 divided by area na 14299.68. Diba? Ano? Siya largest SR. Siguro pa rin mangyayari. Same conditions kasi ang nangyari, pinalitan niya lang yung section. So, i-re-check niya na naman yung SR niyan, pero sure ako yan yung smallest. O, bago siya yung kunin yung SRX. O sige, SRX. Ito magiging 861.06. Wala talaga. Yung talaga pa rin. Same conditions. So, ang sagot dito, 2,703 point something. Okay, so time na. Dito pa rin no? Okay lang. May question ba tayo dyan? Next meeting, gaganyan na tayo. Meron akong magpapasagot ako ng mga base plate and column at the same time. Unahin niyo yung column, then lipat yung actual force niya sa base plate. And then, habang nangyayari yun, counseling. Ba? Tatawag na ako ng mga peoplets, tapos tingnan natin kung ano yung pwede natin magawa sa grade mo para umabot ng 75 sa last, and then yun na yung
ano yung parang baseline mo, every time na hindi mo naabot yun, i-adjust, ilalagay nyo sa iba, dapat yun ang idadagdag automatic. So take note every time, yung mga ibibigay ko sa inyong value, every time na hindi nyo siya makuha, itagdag mo siya sa susunod. Ganun. Okay?